kahapon, simultaneous po, may rally po sa Quirino, meron rin po sa Davao. At sabi nga nila, ito na talaga, no? Ito na talaga yung, kumbaga, proof in the pudding, na wala na yung unit team. Kasi po nung tumakbo po si PBBM at saka si VP Sara, yun kanilang inuusad, no? Na talagang unity, talagang ito na yung pagbabago. Pero dahil po sa nangyari kahapon, aside from the unity team disbanding, tapos may looming constitutional crisis, saan pa kaya pupulutin ngayon ang Pilipinas in terms of politics, no? The president last week also didn't convene yung LEDAC. Di ba? He met daw with Congress separately and with the senators also separately. So ano po ang mga sinyales po na nangyayari po ngayon sa inyong pananaw po? I think it's in terms of politics, yung unity, point of no return na, no? Okay. Kasi masyado nang maanghang yung mga palitan, tsaka yung separate rallies. Yun talaga yung pinaka-signal na talagang matindi na yung alitan. So point of no return na yan. No? Sa akin kasi sa politika, okay lang naman na bangayan, basta tungkol sa adhikain kung paano isusulong ang bansa. No? Natural naman sa politika yun dahil hindi kayo pwedeng mag-agree kung anong mga programa o kung anong polisiya. Pero kung para tungkol dun sa sariling interes, medyo talo dyan ang taong bayan. Oo. Okay. Professor Jean, si VP Sara Duterte is in a very precarious position. Dahil on one hand, bahagi pa rin siya ng gabinete ni Pangulong Marcos as the Secretary of Education. Tapos, at the same time, miyembro pa rin siya ng angkan ng mga Duterte. So kahapon, bagamat nag-attend siya doon sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally as the Secretary of Education, hindi siya nagtagal, lumipad na siya papuntang Davao City in a show of support also doon po sa rally na naganap po sa Davao. Kung saan ang mga pahayag po na binitawan ng kanyang ama at ng kanyang kapatid ay talagang napakabigat, napakalala po ng mga yung mga paratang po. In fact, what we missed out was si Mayor Baste Duterte saying, yung ama ko ang nagpalibing sa ama mo sa Heroes Cemetery, no? Pati yun po ay pinamukha, no? And then si VP Sara has always also been, parang siya rin yung naging sentro rin ng malaking kontrobersiya about the use of 125 million confidential funds in 11 days. So ano sa tingin niyo po ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte in the whole scheme of things dito? Alam mo, si VP Duterte naman merong mandato, 'di ba? Mas malaki pa nga dun sa electoral mandate, mas malaki pa nga kaisa dun sa nakuhang boto. Pangulong Marcos. Ngunit dahil Vice President siya, kung wala siyang gabinete, alam mo, napakaliit talaga ng clout ng Vice President eh. Kasi unang-unang maliit ang budget. Alam mo, nakita niyo naman yung nangyari kay VP Leni nung nakaraang administrasyon. No? Yes. Ngayon, bilang DepEd, meron siyang meron siyang sektor. So kung ipagpapatuloy ngayon, wala na mga the way she is medyo hindi yun at par dun sa mga nakaraang DepEd secretary. Downside. Professor? Sige po. Nawawala ka po kayo kasi. Okay. Sorry, nasa kasi ako, mobile ako. In terms of politics, ipapakita niya lang na siguro yung kahapon pumunta siya dahil gusto niya lituhin ang mga tao. Di ba mahilig naman si VP Sara na linilito niya minsan ng mga tao? Okay. So, ito nga, no, so Professor, ako talagang sabi ko, saan ba talaga ito nag-umpisa? Ano bang ugat nito, no? Siyempre, yun una, sinasabi nila na dahil nga binaba po si PGMA as the deputy speaker, tapos nangyari nga itong confidential funds, tapos itong People's Initiative, kumbaga sunod-sunod. Tapos ngayon, nagpahayag rin po si former President Duterte na nasa likod nga itong People's Initiative, si Speaker Romualdez at si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang tanong ko po, sa tingin niyo po ba talaga kung ipe-perpetuate nila, na i-extend, kasi they're saying na hindi economic
chacha ang gusto nila talaga. Parang gusto nila talagang i-extend yung term. Do you think that's going to sit well with the public? I mean, after EDSA 1, di ba, parang never again, sabi natin, never again. Do you think 36 ilang years ba after itong yung after EDSA 1, pwede pa ulit isulong na pwedeng i-extend ang term? If that's really if that's really the motive behind this people's initiative. I don't think it will sit well with the public. No? Oo, lalo na rin yung civil society, yung simbahan, no? Pag magkakagulo yan, no? Pagka in-insist nila yung ano na yon, no? Yung provision na yon, no? So, pero sabi naman ng mga magagaling sa Constitution, hindi ba? Di mo mapipigilan eh. Pakialaman nila yung ibang political provisions kahit na sabihin nila na economic lang. Yun ang problema doon. No, pero 'di ba, Professor, pag ganyan po, kailangan talaga may plebisito. Kailangan hindi pwede yung people's initiative ang mangunguna, 'di ba? That has really to go through a plebiscite, and kailangan talaga iboto 'yun ng mga tao kung gusto talaga po nila na magkaroon po ng term extension or change of form of government. Oo, yung resulta naman ng, 'di ba, yung kapag may result na yung buo na yung Constitution, di ba, sinasubject naman yun sa plebiscite. Plebiscite, kung ngayon pa lang nagkakaroon na ng akusasyon na may mga bayaran, yan pa yung gawa na. Okay. So, Professor, apparently kasi si PBBM have met with Speaker Romualdez and Senate President Zubiri para, parang probably, magkaroon ng reconciliation at pagtatapos dito po sa usapin na to. Pero yung hidwangan po, napaka-divisive po ng mga issues ngayon sa atin. And this is the last thing that we need, na magkawatak-watak po ang mga Pilipino. Sa dami po ng hamon na kinakaharap po natin. You think meron point kung saan, pero sabi mo nga, parang we've crossed the Rubicon, Point of no return. Pero wala bang pag-asa na maayos po itong sighalot na to? What would it take, you think, para to put it behind them, para sumulong naman po yung bansa? Tingin ko itigil na nila yung chacha. Tigil na nila yung charter change talks. Kahit po economic provisions lamang? Alam mo kung bakit, yung simula bigla na lang tayong nagulat nung January na meron palang pirma na ganito. Di ba? Tapos nagde-deny pa yung mga tao kung sino talaga yung nagsimula. Correct. So, yung from the very start, meron ng duda. Hindi in good faith yung walang transparency. So, paano, kahit ano pang provision sa papalitan, paano pang maniniwala yung taong bayan, yung mga politiko, di ba, na ayaw dito. Wala kasing transparency. So, Professor Jean, yung rally kahapon, yung sa Quirino po, yung bagong Pilipinas, what was the rationale behind that? Kasi parang biglaan rin po yun ano sa tingin nyo ang naisip po ng ating pamahalaan na isulong nga yan, na tapos compulsory, kailangan lahat ng kawani ng gobyerno nandoon. Is that a last-ditch effort or is that parang a reassurance na hawak pa rin po ni PBBM po ang gobyerno na kumbaga business as usual? Ano po sa tingin ninyo? Anong rason po? Bakit po nag-rally? Your guess is as good as mine. Okay. Alam mo, maganda yung sinabi ni Senator Amy na ba't mag-hold ka ng ganong rally? Diba, alam mo, talo sila in terms of political strategy. Kasi ang headline ngayon, yung mga sinabi ni Baste at saka ni Duterte. Mas Ni pinag-uusapan. matandang Duterte, diba? Hindi yung kung ano yung speech ni Pangulong Marcos. Yun ang problema doon. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.